Noong 1800s, may isang batang lalaki sa Japan na humihigop ng sabaw na gawa sa seaweed. Habang hinihigop niya yung sabaw, napansin niya, sandali, hindi ito maalat, hindi rin ito matamis, hindi rin maasim, pero ang sarap, parang may extra na lasa. Dahil sa curiosity ng batang Hapon na ito, hindi niya aakalain na maiimbento niya ang isang mahiwagang powder na magpapasarap ng pagkain ng bilyong-bilyong tao sa mundo. Ito ang betchin. 别捡，naku bawal yan. Masisira ang subukin mo yan. Ilang beses mo na bang narinig yan? Pero ito ang twist. Ang MSG o monosodium glutamate ay ginagamit hindi lang sa pansit canton or fried rice, kundi pati sa mga pagkain sa Japan, China, US at maging sa mga high-end restaurants. Kaya naman ang tanong, masama ba talaga ang MSG? At paano nagsimula ang Ajinomoto, ang pinakasikat na brand ng betchin sa mundo? Ang batang Hapon na tinutukoy ko sa kwento ko kanina ay si Kikone Ekeda. Napansin niya na may kakaibang sarap ang sabaw na may kombu, isang uri ng seaweed. Hindi siya kontento na masarap lang yon. Gusto niyang malaman ano ang kemikal sa likod ng sarap na ito. Sa kanyang research sa Tokyo Imperial University, na-isolate niya ang isang compound, glutamic acid. At dito niya ipinanganak ang konsepto ng umami, ang ikalamang basic taste na bukod sa sweet, sour, salty at bitter, merong umami. Ibig sabihin, savory, meaty, malinamnam. Noong 1909, kasamang negosyanteng si Saborosuke Suzuki II, inulunsad nila ang produktong tinawag na Ajinomoto. Ibig sabihin, essence of taste. At doon nagsimula ang global empire ng MSG. Ang MSG ay monosodium glutamate. At yung glutamate ay natural na matatagpuan sa kamatis, keso, mushroom, seaweed at karne. Sa madaling salita, natural na may glutamate ang maraming pagkain. Ang MSG na ginagamit sa pagkain ay ginagawa sa pamamagitan ng fermentation, katulad ng paggawa ng suka o yogurt. Hindi ito synthetic poison. Ito ay flavor enhancer. Pero bakit sinasabing masama ito? Dito na pumapasok ang kontrobersiya. Noong 1969, may lumabas na pag-aaral sa mice o daga kung saan binigyan nila ng sobrang taas na dose ng MSG at direktang in-inject ito sa kanila. Ang resulta, nagkaroon sila ng brain lesions. Pero ito ang important notes sa kanilang experiment. Ginawa nila yon through injection at extremely high dose, which is hindi naman normal na paraan ng pagkain ng tao ng betchin. Pagdating sa humans, maraming large-scale studies ang ginawa sa loob ng ilang dekada. Ngunit ayon sa FDA, World Health Organization at European Food Safety Authority, MSG is generally recognized as safe kapag kinukonsume ito sa normal na amount. In short, gaya ng lahat ng bagay, kapag sobra, makakasama talaga. Siyempre, kung lalaklak ka ng betchin, aba, good luck na lang sa bato mo, di ba? Eh ikaw, gumagamit ka pa rin ba ng betchin or Ajinomoto sa iyong mga pagkain ngayon? Tara, pag-usapan natin sa comment section. Huwag mo na rin akong kalimutang i-follow. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.